Good afternoon po sa ating lahat, mga kababayan, mga kabarangay, mga kasyudad at mga kalalawigan. Isang napakainit na pagbati po sa bawat isa sa atin mula dito sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa, sa Asian nation, maging sa mainland. Lahat po na maabot nito ay binabati ko po kayo ng isang napakagandang hapon. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Ang akin pong dalangin sa bawat isa sa atin ay mamuhay ng mapayapa at maayos, magkaroon po ng pagpapala ng Panginoon. Isa hapon po ito, muli po tayo po magbabahagi ng salita po ng Panginoon na siya pong kalakasan natin. Siya pong magbibigay sa atin ng tamang desisyon, tamang landasin at tamang pamumuhay. At bago po tayo tuluyan pong pumalaot sa ating pag-aaral, makinig po tayo ng isang napakagandang awitin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall
all, and thought of me above all, and like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Well, napakaganda po ang mga message, mga mensahe po ng kanta. Kahit awit lang po yan, ito po ay nagpapahayag ng nilalaman ng puso ng isang tao at maging yung mga nagaganap at magaganap pa. Well, sa hapon pong ito, mga kaibigan at mga kapatid, ang akin pong ibabahagi po sa inyo ay pinamagatang Honesty. Honesty. Yan, yung kanta dati. Such a lovely word. Ang katagang honesty ay isa daw napakagandang salita. Tama naman po, ano. Pero hanggang salita lang ba ang salitang honesty? Well, ito po yung maganda nating pag-aaralan. Dito po, mga kaibigan, all of us have to make daily decisions about whether or not to handle money honestly. Pag pinag-usapan na kasi yung pera, mga kaibigan, bihira na po dito yung tapat, ano. Do we tell the other person when we receive too much change? Okay? Ikinikinto ba natin sa ibang tao na tayo ay may maraming pera? O malimit na ating sinasabi ay nagrig at matibiyag? Kapag tayo kaya ay nakatanggap ng maraming biyaya o blessing, ay do we tell to others? Siguro, ang sagot po nyo rito, dahil sa panahon natin ngayon na maraming nainggit, maraming masamang loob, kailangan mong itago ngayon yung iyong mga tinatangkilik. Kasi mainit ang mata ng tao. Have you ever tried to sell something and been tempted not to tell the whole truth because you might lose the sale? Oh, okay? Napakaliwanag po. Nasubukan mo na bang magbenta ng lupa, ng lote, ng bahay, ng sasakyan, at ito'y malaking halaga, na ito'y sinabi mo lang ang halaga nito ay halos kalahati o mas maliit pa, dahil natatakot ka na baka makibalato, o natatakot ka baka utangin o humingi doon sa naibenta mo. So, lumilitaw pa rin dito, mga kaibigan, ang dishonest. These decisions are made more difficult because many people around us seem to be acting dishonestly. God, however, wants us to be completely honest. Ito ang napakagandang kaugalian ng isang leader. Honest. Minsan, kailangan pa daw patunayan ng korte ang katotohanan. Mga kaibigan, hindi naman perpekto ang korte. Ikaw mismo na tao ang nakakaalam kung ang sinasabi mo ay totoo o hindi. Hindi mo na kailangan pang abogado. Natatakot kang magsalita ng totoo sapagkat may batas na pwedeng sumingil o kaya may batas na pwedeng tumuligsa o may batas na pwedeng gumawa ng isang hakbang para yung pagkakamali o pagkakasala ay mabigyan ng hustisya. Kung ang lahat ng tao ay marunong magsalita ng tama, hindi na natin kailangan pa ang magtatanggol sa atin. Ang Panginoong Hesus, noong siya po'y sinakdal, hindi na kailangan ng abogado. Hindi niya kailangan po ang magpayo sa kanya, sapagkat lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay katotohanan. Kaya't siya po ay napatunayang walang kasalanan. Ngunit kailangan pong matupad ang kasulatan na siya ay kailangan mamatay upang tupusin ang ating kasalanan. Kung hindi po siya pinatay o namatay,
hindi pa po tayo nahango sa ating kasalanan. Ang tanong dito, tinubos na nga tayo ng Panginoon, marami pa rin tao ang ignorante at inosente. At hindi nila tinatanggap ang habag, ang pag-ibig, ang regalo ng Diyos na kung saan namatay ang kanyang anak at bawat tumanggap sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi pa rin nila ito tinatanggap. Mga kaibigan, there are hundreds of verses in the Bible that communicate the Lord's desire for us to be totally honest. Halimbawa po, sa Kawikaan, sa Proverbs chapter 12, verse 22. Ganito po, ang tapat na labi, iyon po. In Proverbs po ito, Proverbs 12, mag-isal po tayo sa 19. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman. Ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. In verse 22, ganito po. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Natutuwa pala ang Diyos sa mga taong tapat, honest. At naiinis, namumuhi, nagagalit ang Diyos sa mga sinungaling. Well, kahit hindi ka Diyos, kahit tao ka, ayaw mo na ang magiging asawa mo, anak mo, o kasama mo sa negosyo ay sinungaling. You are looking for an honest co-worker. You are looking for an honest wife, husband, or even children. Galit ka sa mga sinungaling. But, ang tanong, ikaw ba'y tapat? Ikaw ba'y hindi nagsisinungaling? If you demand honest to other people, you yourself should be honest. Mayroon pong golden rule sa Bible. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. O sa ibang salita, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin naman ng iba sa iyo. Ayon po sa Proverbs, na inis, nagagalit, namumuhi ang Diyos sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat, faithful, truth o honest ay ligaya niya. Ligaya means natutuwa, masaya ang Diyos kapag ang tao ay tapat. Anumang aspeto ito ng pagdidesisyon kailangan pong maging tapat. Pananalita sa gawa, sa trabaho, sa pag-aaral, lalo na sa pananalapi, o sa paghawak ng pera. Ayon po sa Leviticus chapter 19, mga kaibigan at mga kapatid. In Leviticus chapter 19, verse 11, ganito ulit nakasulat, huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan pagkat iyon ay paglapastangan sa pangalan ko. Ako, si Yahweh. Doon sa unang verse, huwag kayong magnanakaw. Okay? Don't steal. Do not steal. Sumunod, huwag manlilinlang. Huwag kayong manlilinlang o don't deceive. O, magsisinungaling. Halos magkakahawig po yan. Makakaiba lang yung term nito pero hindi magkakalayo. Pero ang kukunin ko doon, pagsisinungaling, dishonest. Alam po ninyo mga kaibigan, ganito pa ang nakasulat sa Ephesians. Epheso, chapter 4, verse 25. Epheso, chapter 4, verse 25 hanggang 28 po to. Dahil dito, itakwil ng bawat isa ang kasinungalingan. Pagsisinungaling, dishonest. At lahat ay magsalita ng katotohanan. You speak truth sa kanyang kapatid. Kapatid sa pananampalataya o kapatid man sa laman. Basta ito ay brotherhood o brother. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Verse 26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Of course, hindi talaga maitatwa na may mga magnanakaw. Magnanakaw ng oras sa mga empleyado, magnanakaw ng pera, magnanakaw ng halik, magnanakaw ng asawa, magnanakaw sa mall. Ang daming magnanakaw, klase ng magnanakaw. Maliit man o malaki yan, ang turing pa rin dyan. Pag kinuha mo na hindi mo ipinaalam, ito'y pagnanakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang mga
ang anumang gawaing marangal upang makatulong sa mga nangangailangan. Okay, ang sabi po ng Bible, doon sa verse 28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Mayroon pa palang kwan dito mga kaibigan. Pwede pa palang ituwid ang mga magnanakaw. Pwede pa palang magbago. Pag sinabi mo na, baka wala na akong pag-asa kasi lublob na ako. Hindi. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung magnanakaw ka, huwag ka nang magnakaw. Itutuwid mo yung buhay mo. Kung mamamatay tao ka, itigil mo na yan. Kaya yung mga hired killer, magtrabaho kayo. Hindi po trabaho yung pagpatay. Yung mga riding in tandem, binayaran yung mga yan eh. Kahit sino man, yung mga nakikinig po ngayon mga kaibigan, wala ka nang maidadahilan pagdating ng araw, harap ka sa ukuman ng Diyos. Maring hindi ka nakita dahil naka-helmet ka o gabi, maring hindi ka nakita, may kasabwat ka yung nag-hire sa'yo. Maaring tinanggap mo ito, maaring napag-utusan ka lang. Mga kaibigan at mga kapatid, nakakatakot itong mangyayari pagdating ng araw. Hindi ito maililingid, hindi mailatago ito sa Diyos. Pagbabayaran mo ng mahal. Kung gaano kasakit yung ginawa mo doon sa tao at sa pamilya niya, doble-doble ang mararamdaman mo na sakit. At buti nga kung kukunin ka agad, hindi. Ipapalasap ng Diyos sa iyo ang mararamdaman mo sa puso mo, hindi ka mamamatay, ngunit mararanasan mo kung paano mawalan ng asawa, ng anak, ng mga mahal sa buhay, at ikaw din ay unti-unting mawawala na wala ka ng pag-asa. Ituwid mo pa ang buhay mo habang mas maaga. May salita ang Diyos na nagbibigay ng liwanag sa atin. Kahit gaano kahirap ang buhay, ang sabi po ng Biblia, gamitin mo ang iyong kamay sa isang marangal na trabaho. Marangal ba yung magpumatay? Marangal ba yung magnakaw para mabuhay? Maaring sabihin mo walang mahanap na trabaho, hindi ako naniniwala. Ang dami pong mga trabaho dito sa Pilipinas, yung magtanim ka lang ng mga gulay sa likod ng bahay. Kung wala kang pagtataniman, marami pa ring option, second option diyan mga kaibigan. Alam niyo yung mga iba, nakikita ko, hirap silang magtrabaho pero nabubuhay ng maayos. Ano po yun? Yung mga iba pa nga pumupulot ng mga basura. Ang alam ko mga kaibigan, ayaw mo ng trabahong akala mo'y maruming ngunit malinis sa harapan ng tao. Ang gusto mo yung one time, big time, na walang kahirap-hirap, pero ikay pumapatay, ikay nagnanakaw, ikay nagkikidnap, ikay nanguhold up. Ito'y isang masamang gawain na pagbabayaran mo pagdating ng araw, o kahit hindi man dumating yung mahabang araw, hindi natutulog ang Diyos, pagbabayaran mo ito ng mahal. Walang magtatanggol sa'yo na kahit sino man, kahit yung nag-hire sa'yo, kahit abogado, dahil mismo sila ay parurusahan din ng Diyos pagdating ng araw. Makinig ang may pandinig. Ang Diyos ay hindi natutulog, mga kaibigan. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Ang pumapatay ay huwag nang pumatay. Ang sinungaling ay huwag nang sinungaling. Naghahanap ang Diyos ng mga taong tapat. Kung ang mga tao, mga nasa gobyerno, lahat ng mga politicians ay tapat, walang problema ang ating bansa. Hindi na kailangan mag-hire ng maraming pulis. Ultimong mga nagpapatupad ng batas, sila pa ang nangunguna sa kasinungalingan, mga kaibigan. Mapapansin naman po ninyo at nanonood kayo ng mga balita, sino po ang mga gumagawa ng mga hulidap o mga holdap? Mga nasa gobyerno, mga PNP, mga pulis. Hindi lahat ng mga pulis ay masama, ngunit nasisira ang imahe ng mga kapulisan dahil sa mga mangingilan-ngilan ng gumagawa ng mga ganito. Ano po ang solusyon dito? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Papasukin ninyo sa inyong mga departamento ang Ebanghelyo ni Kristo. Magkakaroon ng transformation ng ating bayan. Magkakaroon ng transformation ng ating buhay. Magkakaroon ng transformation ng ating pamilya, pati ang ating sarili. Maibabalik ang paggalang, may babalik ang integridad ng bawat departamento, bawat isa sa atin. Huwag niyong hayaan na lurak-lurakan, huwag niyong hayaan na apak-apakan ang ating title bilang isang lingkod ng ating bansa, ng ating probinsya dahil lang sa ating kagagawan o kagawan ng iba. Pwede pang ituwid, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Ayon doon sa Efeso chapter 4 verse 25 hanggang 28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, ito po yung solusyon. Magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal. Marangal ang trabaho kahit marumi sa akala mo. Yung nagbabasura, marumi sa akala mo, ngunit marangal. Yung nagbebenta ng mga dyaryo, ng mga bote, ng mga bakal. Mga kaibigan, hindi masama ang magtanim ng palay, maggapas. Hindi masama po ang magtrabaho sa bukid. Mga kaibigan, magkasya, be content with what we have. Pagkasyahin natin yan dahil yun yung talagang
kaya natin. Huwag na tayong mag-isip ng isang limpak na salapi na makakaperwisyo tayo ng isang pamilya at masasaktan natin ang puso nito. Ang sabi ng Biblia, kapag ang tao po ay tinubos ng Diyos at kapag ito'y sinira mo, pinatay mo, mananagot ka sa Diyos dahil ang Diyos ang lumalang sa tao. Wala kang karapatan na bawiin ng buhay ang isang tao o bawiin mo man yung buhay mo. Ito'y pagmamayari ng Diyos. Lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sapagkat tayong lahat ay harap sa hukuman ng Diyos at tatanggap ng tamang ganti. Hindi ka makakatakas, kaibigan at mga kapatid. Mamamatay ang lahat ng tao. Mamamatay ka rin. At wag mong hayaan na saka ka na lang sabi mo, hingi naman ako ng tawad bago ako mamatay. Mali yan. Alam ng Diyos yan. Walang lihim na di natatago at walang nalilihim na di mabubunyag. Luke chapter 12 verse 2. Ano mang nasa isip mo, alam na ni Lord yan. Kaya, kapag dumating sa iyo ang salita ng Diyos, ang konsensya mo mismo ang magsasabi, itigil mo na yan. Mamuhay ka ng simple lang, walang kinatatakutan. Alam niyo yung mga pumapatay, yung mga magdanakaw, walang kapayapaan sa puso. Maging nature na yan, yun ang buhay mo. Kailangan mong pumatay para mabuhay. Kailangan mong magnakaw para mabuhay. Nature mo yan. Babaguhin yan ni Lord. Lahat ng masama, lahat ng karumihan, pwedeng baguhin ng Lord. Lumapit ka sa Diyos. Siya ang may karapatan na magpatawad sa iyo. Kung inakala mo'y wala ka ng pag-asa, mayroon pa kapatid. Kung kinakala mo'y wala kang abogado, ang Diyos ang abogado mo. Itigil mo lang yung isang masamang gawain na yan. Walang mangyayari sa atin, walang mangyayari sa buhay mo, kaibigan. Ang magnanakaw, wag nang magnakaw. Ang sinungaling, wag nang sinungaling. Sabi ng Biblia, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang mabuting gawain upang may maitulong siya sa mga nangangailangan. Hindi po ito option, hindi po ito nakikiusapan ng Diyos. Ang sabi niya, kaya tayo magtatrabaho para tayo masususan ang ating pangangailangan at pag may sobra, makakatulong tayo. Hindi lagi yung tayo po ay nakakaperwisyo sa buhay ng isang tao. Maaaring sabihin mo, ang yaman niya, kaya dapat kong pagnakawan. Kaya siya naging mayaman dahil may trabaho siya. Siya ay masidhi kung magtrabaho. Maaaring sabihin mo, marami siyang pera dahil sa masama. Kaya huwag mo siyang hatulan, huwag mo siyang patayin, huwag mo siyang pakialaman. Mananagot din siya sa Diyos. Wala tayong pakialam sa bawat buhay ng tao. Mga kaibigan, ang pakialaman natin ay ang ating sariling buhay. Dito, number 1, truthfulness is one of God's attributes. Katotohanan, magsalita ng katotohanan, yan ang attributes of God's. Ito yung truthfulness is one of God's attribute. The Lord is identified as the truth. Mga kaibigan, ma-identify mo ang Diyos na siya ang katotohanan. Sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. And the Lord commands us to reflect His honest and holy character. Gusto ng Diyos na mag-reflect ang honest, ang truthfulness sa Kanya na makikita sa atin. Ang reflection dito. Gusto ng Diyos na makita ang pagka-Diyos sa atin. Yun po yung totoo. Kaya kung walang tao, hindi malalaman ng ibang tao na ang Diyos ay totoo, na ang Diyos ay truthfulness, na ang Diyos ay hindi sinungaling. Gagamitin niya ang tao para mag-reflect ang Diyos sa buhay ng tao. At sinong tao yon? Yung mga nananampalataya kay Kristo. Ayon sa 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1 verse 15 hanggang 16. Ganito ang nakasulat sa verse ng 15. Yamang ang Diyos ay humirang sa inyo. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Tingnan po ninyo, maaring imposible po yan. Pero kung nasa iyo ang kauri ka ng Diyos, dahil sabi nga ng Biblia, lumalang ang Diyos ng God created man in His own image. Doon sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 27. Nilalang ng Diyos ang tao na kawangis niya. Hindi kawangis lang na kamukha. Dahil kung magkakamukha natin mismo ang Diyos sa appearance, baka tatawagin ka ring Diyos. Hindi. Ang tinutukoy dito, in the image and likeness of God, ang Diyos kasi ay hindi monster, hindi hayop, hindi dragon, hindi apat ang paa. Ang Diyos ay katulad ng tao. Ngunit, ang sabi ng Biblia, after God created man in His own image, after His own likeness. Yung likeness, yung righteousness, yung panloob, mga kaibigan. So, matuwid ang tao na nilalang ng Diyos. Kaya lang naging masama dahil naging biktima siya ni Satanas at
na-tempt siya doon sa Garden of Eden. Kaya nag-start ang kasalanan. Ngayon, minumungkahi ngayon na magpakabanal tayo. Hindi mo magagawang magpakabanal kung religyoso ka. Religious ka lang. Religion will make you religious. Kung gusto mong magpaka-righteous, kailangan mo si Jesus Christ. Jesus Christ will make you righteous. If you are religion, will make you religious. Mamili ka. Religyoso ka na hindi ka naman matuwid, o kaya'y may Kristo ka sa buhay na pinapatuwid ka niya. Yun ang sabi ng Biblia. Ang Diyos ay banal, kaya dapat kayong magpakabanal. Unti-unti pala mapapabanalan sa tao. Ang tao ay mapapabanal. Paano yun? Sa pag-iwas na masama, sa pananalitay tama, sa pagkilo, sa pagtatrabaho. Hindi mo man pwedeng sabihin sa kanila, yung taong yun matuwid, righteous. Hindi man mabanggit, madiretso na ikaw ay banal, pero masabi nila, wala akong masasabi sa taong yun, matuwid siyang namumuhay. Parang si Job, namuhay siyang matuwid. Okay? Ang ibig sabihin kasi ng banal, pwede ka kasing mamuhay na matuwid kahit wala kang Diyos. Pero, nakapakahirap maging matuwid kung wala kang Diyos. Ngayon, kailangan mo si Kristo upang maging banal at maging matuwid. Yun po yung totoo. Mga kaibigan, ayon doon sa God's nature is in contrast to Satan's. So, to Satan. Yung God's nature is in contrast to Satan. Ayon po doon sa Juan, mga kaibigan, chapter 8, sa John chapter 8 verse 44. Ganito rin ang nakasulat sa verse ng 44. Pabasahin ko po mga kapatid para maintindihan po natin. Ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao, nasa simula pa at kalaban ng katotohanan kahit kailan. Kung siya ay nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. O mga kaibigan, wala sa katotohanan kay Satanas at lahat ng nagsisinungaling ay kay Satan. Indirectly, ayaw man natin matawag na Satanas tayo, pero sabi niya, ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas at likas sa inyo, kung kayo nagsinungaling, siya ay ama ninyo. Well, mga kaibigan, masakit man mangyari, masakit man marinig, hindi ka man ikaw si Satanas o hindi ka man anak ni Satanas, pero sabi ng Biblia, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Ngayon, kung nagsisinungaling ang tao, anak po siya ni Satanas. Hindi po ako nagsabi, ang Biblia. Gusto niyo maging anak ng Diyos? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang katotohanan, sabi ng Diyos. Ang kasinungalingan ay hindi sa Diyos. Ang kasinungalingan ay, ang founder niyan ay si Satan. At anumang sinungaling na tao, siyempre, may kaugnayan siya kay Satan. Hindi niyo man alam ito, pero malalaman niyo pagdating ng araw. At ngayon pa lang, nalaman niyo na. Itutuloy pa ba nating magsinungaling? Tayo po nasa gobyerno, tayo pong nagbi-business, tayo pong lahat, mga anak, mga magulang. Itutuloy ba natin ang pagsisinungaling? Pag natuto ang tao na magsalita ng katotohanan, malulutas ang ating problema sa ating lipunan. Mga kaibigan, bakit? Madali na lang malutas ang krimen sapagkat hindi na magsisinungaling. Tatanggapin na lang po niya ang consequence ng kanyang ginawa. At kapag ikay nagsasalita ng katotohanan at namumuhay ng katotohanan, siguro malilimitahan ang paggawa ng kasalanan. Bakit po? Namumuhay kang matuwid, namumuhay ka kay Kristo. Naghahanap ang ating gobyerno, naghahanap ang ating bansa ng solusyon sa ating mga problema. Mga kaibigan, hindi mahirap hanapin ang solusyon. Nandyan si Jesus Christ. Kung lahat may relasyon sa ating Panginoon, kung lahat ay may ugnayan sa Panginoon, may kapayapaan sa ating bansa. Uunlad ang ating bansa. Walang kinatatakutan ng taong lumagad sapagkat walang taong masasama, lahat ay nagmamahalan, lahat po ay nagbibigay ng respeto sa bawat isa. So mga kaibigan, yan lang po muna at inabot na po tayo ng oras. Sa susunod muli, tutuloy po natin ang pag-aaral natin na ito. Honesty is the best policy. Mga kaibigan, sa ating mga kapatid na kasama sa programang ito, si Pastor Donald Castro, naka-relievo natin. Sa ating mga kaibigan po dito sa department, sina Brother Duz Lalata at Dan Dukusin sa Engineering Department. Maging ating founder, si Evangelist Emil Walat at ang kanyang pamilya. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Alex Manipon, na nagpapasalamat at patuloy po kayong makinig. Kung nais po ninyo mag-church po tuwing linggo, mayroon po tayong church dito po sa Cabar 1, sa harap po ng isang machine shop. Basahin lang po ninyo, Christ New Creation Fellowship. Ang start po ay 8 ng umaga hanggang 10 lang po yan. Sama-sama po tayo. You are welcome as a family of God. God bless you all. Pagpalain po tayong lahat. In Jesus' name.